Ugnayan sa Bicol. Mga balitang napapanahon, makatotohanan at makabuluhan para sa pag-unlad ng bayan. Mula alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Ugnayan sa Bicol. Kasama rin ang lahat ng PIA Provincial Information Centers, PIA Albay, PIA Camarines Sur, PIA Camarines Norte, PIA Catanduanes, PIA Masbate at PIA Sorsogon. Ugnayan sa Bicol. Halina't makinig kasama ang inyong lingkod sa Ugnayan sa Bicol. Hatid sa atin ng PIA Regional Office No. 5 at ng DWZR AM 828 kHz Zoom Radio. At ngayon, ang inyong PIA Broadcaster Anchor sa Ugnayan sa Bicol. Umaga, bagong Pilipinas. Diyos marhay na aga, Bicolandia. Ito po ang Ugnayan sa Bicol, ang inyong programang nag-uugnay ng pamahalaan at ng mamayan at nagsisiwalat ng mga tama, napapanahon at makabuluhang impormasyon. Magbibigay ng sapat na kaalaman tungo sa isang matalino at mas responsableng pagpapasya. Tayo pa ay napapakinggan sa ating partner radio station, ang 92.9 MHz Wow Smile Radio Pilar Sorsogon, 99.9 MHz Wow Smile Radio FM Sorsogon City, at 95.3 MHz Wow Smile Radio FM Bulan Sorsogon. At live din po tayo sa FB pages ng PIA Bicol Region, PIA Albay, PIA Sorsogon, PIA Catanduanes, Masbate, Camarines Norte at Camarines Sur. Live din po tayo sa mamaya sa ating FB page ng ano pangalan po ng FB page, sir? RTC Oragon. Yan, live po tayo dyan. Magandang umaga po sa ating tagapakinig dito sa Ugnayan sa Bicol. Sa pangalan ng aming Secretary ng Presidential Communications Office, Acting Secretary Dave Gomez, Philippine Information Agency Director General Undersecretary DG Catherine Chloe De Castro, PIA Bicol Region Regional Head Ramil A. Marianito at ARH Lisel Makatangay. Ito po ang inyong lingkod bayan Linda Enahe. Naumanyaya sa inyo pong lahat na makinig sa radyo at manood sa ating FB Live ng ating programang Ugnayan sa Bicol. Sa umaga po ito, kami po ay nagagalak na maging panauhin sa ating programa. Isa-isahin ko na po ito dahil marami sila. Yan. Kasama po dito sa ating guest ay si Pems Ryan Lenaresas. Yan. Police Executive Master Sergeant. TESPO Chief of PIO, Police Regional Training Center 5. At syempre kasama si Patrol Woman ST Luis G. Alday, Assistant Chief PIO. At syempre kasama din si Patrolman Benjamin Costudio, Training PNCO. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Talakayan sa Ugnayan sa Bicol. Tayo po ay napapakinggan din upang lubos nating maintindihan ang mga ipinapatupad ng mga programa ng ating pamahalaan. Halina't pakinggan ang bahagi ng programang Ugnayan sa Bicol. Ito ang Talakayan sa Ugnayan sa Bicol. Talakayan sa Ugnayan sa Bicol, kasama ang inyong lingkod sa radyo na maghahatid ng mga magagandang balita at talakayan. Kasama ang inyong lingkod sa radyo na maghahatid ng mga magagandang balita at talakayan upang mas may paalam ang mga pangunahing programa ng pamahalaan sa bayan sa pamamagitan ng mga ahensya nito. At ngayon, pakinggan natin ang Talakayan sa Ugnayan sa Bicol. Ayan po, alam
Alam niyo ba na ang 2025 National Crime Prevention Program ay naglabas ang Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal ng Memorandum Circular Number 2025-052 na naghihikayat sa lahat ng lokal na pamahalaan na suportahan ang 2025 National Crime Prevention Program. Ang NCPP 2025 ay isang komprehensibo at estratehikong balangkas na idinisenyo upang mapababa ang antas ng krimen at mapabuti ang kaligtasan ng publiko sa Pilipinas. Ang lahat ng lokal na pamahalaan ay hinihikayat na suportahan ang NCPP 2025 sa pamagitan ng aktibong pakikilahok at paggamit nito upang ipatupad ang iba't ibang programa para sa kapayapaan at kaayusan. At syempre, kasama ko po dito po si PEMS Ryan Llenaresas, ang Police Executive Master Sergeant ng TESPO, Chief of PIO Police Regional Training Center 5. Magandang umaga, PEMS Ryan. Pati ka po muna sa ating tagapakinig. Okay, good morning po sa lahat ng tagapakinig, sa ating mga kababayan dito sa Bicol, sa mga listener ng Ugnayan sa Bicol, Philippine Information Agency Region 5. Nangalan po ng aming Chief, Police Colonel Richard M. Aquitania, ang inyo pong TESPO ay taos-pusong bumabati sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programang ito. Yan. Siyempre kay Patrolwoman Esther Luis G. Alday. Magandang umaga, ma'am. Beautiful. Good morning po sa lahat ng nanonood po sa ating programa, itong Philippine Information Agency. Maraming salamat ma'am sa pag-imbita po sa Police Regional Training Center 5 at nais po namin kayong anyayahan, lalo na po yung ating mga nagnanais maging isang pulis at gayon din pang yung mga gustong makarinig ng mga tips para maiwasan po natin ang krimen. And nais po namin ibitahan din yung mga friends natin dyan sa Facebook Live na tutukan po yung ating programa nang sa gayon ay mapakinggan nyo po yung aming mga updates sa ating PNP at yung mga activities po for crime prevention. Yes, that's true, Ma'am Esti. At kasama din natin si Patrol Benjamin Custodio. Magandang umaga, sir. Sa technical side, si kasamang Danny Carrizo at Kasyayago. Ito po ang inyong lingkod bayan, Linda Anahe. Nagsasabing magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 4, 2025. Ang ating PEMS Ryan. Ayan. Kumusta po kayo sa ating kolaborasyon po? Ayan. Sa komunidad, maaari po bang muling ibahagi natin sa lahat ang ating mandato sa ating opisina? Please go ahead po. Okay, good morning ulit po kay ma'am. Okay, ang Police Regional Training Center 5, ito po yung training center ng ating mga kapulisan. Ito po ang mandato nito is to provide training in education sa lahat ng mandatory in leadership training dito sa Bicol region. Sabi nga yung kinikater ng aming office, yung basic recruit course na after the recruitment process sila ay dadalhin sa amin to undergo 6 months training. Then mayroon din kami yung mga regular police officer. Sabi nga hindi lang mga bagong police ang kinikater ng PRTC 5, yung mga regular police para sila ay ma-promote at ma-enhance ang kanilang kaalaman pagdating sa law enforcement. Nandun yung aming junior leadership course na may ranggong police staff sergeant. Nandun yung aming senior leadership course na may ranggong police master sergeant hanggang PCMS. Then nandun din po yung aming public safety officers candidate course, yung magiging opisyal ng Philippine National Police na may ranggong police executive master sergeant na katulad ko po. Yun po ang kinikater ng aming opisina, ang PRTC 5. Dati kasi ang tawag yan RTC 5. Ngayon, Police Regional Training Center 5. Kasi nalilito ang iba, akala nila Regional Trial Court. Yes, ang RTC, Regional Office. Kaya ngayon may dagdag na PRTC 5 para hindi na malilito yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung gustong pumunta at mag-apply or malaman ang training center namin na nakabase sa loob ng training center. Saan po ba yan ang training center niyo, sir? Ang aming training center ay nakabase dito sa loob ng Camp Ola. Sa harapan lang ng PIDEA. Okay, kung papasok kayo sa loob ng Camp Ola,
dire-diretso lang kayo doon hanggang sa pinakadulo ng compound ng Camp Brigadier Simeon Ola. So marami talaga ang mag-a-apply dyan dahil kailan ba yung exam? Matagal pa ba? Okay, yung examination naman kasi sa isa sa mga requirements natin sa recruitment process na pinapangunahan ng Regional Recruitment Selection Unit, kasi sa amin more ay training lang talaga ang PRTC5. Pagdating sa recruitment, mayroong isang unit na nag-handle, which is the RRSU. Sabi ko nga, Regional Recruitment Selection Unit under ng ating NAPOLCOM. Kasi yung headed by ng NAPOLCOM, then the DRDA ng Police Regional Office 5. Bale yung isa doon yung eligibility na dapat nilang ma-comply bago sila makapag-apply ng police. Yung sa NAPOLCOM, as para sa yung walk-in nila nag-start nung Monday. Kaya yung NAPOLCOM, kaya yung ating mga gustong maging police na wala pang eligibility, pwede sila mag-walk-in doon sa NAPOLCOM. Visit lang po sila doon sa NAPOLCOM Regional Office 5. Ayan, sa ating tagapakinig dito sa Ugnayan sa Bicol. Pagkakataon nyo na po para magkaroon kayo ng trabaho. Maraming naghahanap ng trabaho. Kahit ako naghahanap din ng trabaho. Ayan. Sa nakalipas na isang taon matapos ang NCPW Month Celebration, ano po ang ating naibahagi sa community na mas mapagtibay sa ating ugnayan sa bawat isa? Okay, yung mga nakalipas na taon natin, bali yung National Prevention Week last year, yung 2024, so far yung nagkaroon ng kick-off ceremony na ginawa doon sa Camp Ola. Then mayroon tayong one-stop shop na ginawa din last year. Ito yung kasama ko, isa sa nag-perform during the presentation ng ating mga band. Siya isa kumanta doon sa ating Ayala Mall. Okay. Ito yung yearly activity na hindi lang yung last year kasi sa Ayala Mall This coming by tomorrow. By tomorrow magkakaroon ng sasabihin po yan ni Ma'am. One-stop shop din na mangyayari. Mamaya, malalaman natin i-discuss yan ng aking partner, si Pastoral Woman Estilis, regarding doon sa ating one-stop shop. Yes, ayan po. Pero nagkaroon din tayo ng culminating activity, diba? Yes, ma'am. Nagkaroon ng culminating right after ng 7 days ng celebration ng Crime Prevention Week. So bilang pagtalima sa utos ng ating Pangulo at direktiba ng ng ating mga kasamahan na sundin ang quick response sa loob ng 5 minutes or sa PNP. Yes, ito pero kayo kasama na din doon, di ba? Okay. Yes, ma'am. Doon sa programa ng ating presidente na yung especially yung former Chief PNP na si General Torre, and yung 911 talagang ginagawa din ng training center. Kahit nasa loob kami ng training, mayroon kaming task na dineseminate ng region na mag-perform ng police presensya na nandoon sa ground para mag-perform if ever na magkaroon ng report or sa call from 991, madali makapag-response yung ating police. Siguro 5 minutes nandoon na kayo. Yes, diba? Yan ang goal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yes, ma'am. As per nga instruction ng ating acting Chief PNP, si Police Lieutenant General Milencio Nartates Jr. na ipagpapatuloy pa rin yung 5-minute response. So, ano pa ba ang ginagawa ninyo aside from dyan sa mga nasabi nyo? Ayan, kay Ma'am Patrolwoman Esti Luis. Yan. At yung sinabi ko kanina na ikaw ay sa one-stop shop or sige, ibigay mo nga sa kanila para meron kang ibigay mo na yan na data para malaman nila kung saan yan para mapanood at marinig nila ang inyong magagandang boses. Ayan. Saan ba yan na one-stop shop na yan? Ano ang meron dyan? Ano ang gagawin?
Okay, sinesearch pa ni ma'am. Okay, for information, yung one-stop shop na gagawin tomorrow Yes. ay doon po sa SM. Oh, wow, SM Ang na. inyo pong lingkod ay isa sa mga lecturer tomorrow. Yes. Okay, bali yung lahat ng ating mga criminology students dito sa Albay are invited ng ating in-invite ng ating NAPOLCOM through doon sa ating Council of Dean na doon sa through CHED na in-invite sila ay pupunta bukas doon sa Ayala mo ay sa SM ng 10 o'clock. Bali by tomorrow 10 o'clock andun na kaagad yung mga technical working group ng NCPW na maglalagay ng mga booth para at least malaman nila yung mga aktibidad or program ng bawat agency or miyembro ng TWG. Kaya bukas aside doon sa mga distribution ng materials may mga presentation through ABP, yung audio visual presentation, ano yung mga training na ginagawa ng kapulisan, ano yung training ng BGMP, ano yung training ng Bureau of Fire. Okay, yung mga students natin na criminology, makakatingin sila doon kung saan sila doon pwedeng mag-apply. Yes. Sabi ko nga, pag criminology students kasi, hindi lang talaga nakapokus sa ating pagiging pulis. Nandun yung tri-bureaus natin, yung PNP, BGMP, and Bureau of Fire. At the same time, pag hindi sila doon pinalad sa ating uniform personnel, pwede sila doon sa academy. Yes. Okay. Ayan. Ano ba, saan ba talaga ang one-stop shop? Talagang sa SM na. Sure na ba yan? Okay. Please go ahead, ma'am. Patrolman ST Luis. Please go. So, marami po tayong activities na gagawin ngayong ating Crime Prevention Month. So, isa na po dito yung ating interview ngayon sa ating PIA. So, kami po ay naimbitahan as part nga ng TWG na mag-coordinate dito para po makapag-share tayo sa ating mga viewers. Nag-start po actually yung ating crime prevention sa isang meeting. Of course, in-invite po natin yung mga ating mga technical working group and of course, nandyan po yung second activity like magdi-display po tayo ng tarpaulin. So kami po, ang RTC5 po, bilang part po ng ating technical working group, meron po kaming tarpaulin na makikita po ninyo sa labas ng ating RTC5 at andun po yung ating tema ng taong ito na nakalagay nga po doon is pinalakas na pamahalaang lokal para sa ligtas na pamayanan, pagpapatibay ng mga programa sa pag-iwas sa krimen sa ilalim ng CSOP. So, bilang part po ng ating Philippine National Police, ang Regional Training Center 5 po ay involved din po sa police presensya. At ako po ay isa po sa mga active na nagpapatrol po sa field po. Kami ay nagjo-duty rin po dyan sa labas kahit kami po ay part ng RTC5. Kami po ay kasama po sa ating police visibility. So, every morning and afternoon po, hanggang gabi po yan, kami po ay nandyan po sa Daraga. So, ang amin pong pinagjudyutihan dyan po sa May Binitayan, sa Maruroy. So, makikita nyo po ang patrol car ng Regional Training Center 5. Magtataka po kayo, bakit may RTC 5 na nagpapatrol? Bakit may radio operator? So, isang karangalan po na bilang isang pulis, hindi lamang po tayo nagkikater ng training sa ating mga police trainees. So, as well, sila makikita nila na yung aming itinuturo sa RTC 5 ay ginagawa din namin sa labas. So, meron din tayong nagro-roving po dyan. So, bilang tulong po yan sa ating mga pulis at bilang duty rin namin bilang mga pulis. So, yung radio po, operator na binigay sa ating mandato ng ating dating Chief PNP Torre. Yan po ay part po ng isang skill ng isang pulis kung paano po siya mag-handle ng radio operation, radio and mag-respond po sa ating mga incident or kung ano pang crime na pwedeng mangyari. And kasama na rin po, idadagdag ko po dun sa one-stop shop is yung pag-distribute po ng IEC materials. So, hindi lang po tayo makikinig, kundi magbibigay rin po tayo ng mga IEC materials. So, yung mga flyers po, na sana po kung mabigyan ng flyers yung ating mga watchers or yung mga manonood po during the one-stop shop, wag naman po sanang itapon natin at basahin naman
naman po natin. Kasi po, nakalagay po doon, lalo na sa amin, ano po ba ang ginagawa ng RTC5, ano po yung mandate ng ating NPTI, and as well, na nilalagay din namin doon yung qualifications ng mga nagnanais maging isang pulis. And etong Forum on Air as part po ng kick-off. So, nung kick-off ceremony po, isa po ako sa nag-attend. Yun po ay sinimula ng Zumba. Yes. So, lahat po ng namiss mga ko yan. technical working group, kahit hindi kami marunong sumayaw, ay nag-participate po kami doon. Actually, nasa unahan nga po kami. Kung makikita niyo yung mga video ng ating PRO5 Kasurog, makikita niyo po doon sa Napolcom. Nandun po ang RTC5. So, yan po ay magandang warm-up bago po Yes. tayo mag-start ng ating. Kaya nga siya kick-off. Natural na kick-off. Ikikip natin yung spirit para... Yung mga bad spirit. Opo, para medyo malakas-lakas tayo sa buong week na harapin natin yung ating trabaho. And of course po, yung webinars, mga webinars po. So yung mga webinar na pwede natin pag-attendan, yan, kasama po dan yung Statistical Data Management and Analysis for Evidence-Based Decision Making. So ito po ay kakandak ng ating Napolcom. So we also invite yung hindi po mga technical working group na maging active po tayo sa Facebook kasi doon po yan. Actually, ang webinar may ibibigay naman silang link, mag-attend po tayo dyan. And marami pa pong ibang activities at ang pinaka-highlight po natin actually dyan is yung culminating program. Yes. So, naalala nyo po ma'am, nung culminating program, nandoon tayong lahat at nakakatuwa lang na nandito ulit kami sa programa para ibahagi sa inyo yung ating mga activities. So, yan lamang po ang maishishare namin na mga activities po for this Crime Prevention Month. Yes, maraming salamat, Ma'am Esti. Ang 31st pala, ika-31st National Crime Prevention Week ito. Ang matagal na pala, next year 32nd na. So, siguro nag-upgrade tayo. Next year, iba naman ang mangyayari. Ayan. So, dito naman, PEMS Ryan sa bilang kabahagi ng 31st National Crime Prevention Week, ano ang mga inihanda rin na nating activities aside from doon sa sinabi ni Ma'am? Meron pa ba? Okay, so far na mention na ni Patrolwoman ST Luis Alday yung mga activities ng ngayong week. Ulitin ko na lang po yung para sa amin kasi itinas kami ng Napolcom by tomorrow ng mga, sabi ko nga, yung from 10 o'clock magsiset up ng booth yung bawat agency. Then at around 1 o'clock magkakaroon ng program proper. Isa yung PRTC5 na mag-conduct ng lecture doon sa recruitment and training process. Malalaman ng ating mga graduating students na criminology ano yung mga dapat nilang paghandaan, ano ang dapat nilang i-prepare at ano ang dapat nilang malaman sa loob ng training center. Kaya inaanyahan ko yung lahat ng criminology students na graduating, kahit hindi nga criminology, kahit ibang course, yung mga kasabi nga hindi lang criminology graduate ang pwedeng magpulis. Lahat ng may tapos ng 4 years course, pwedeng mag-apply ng pulis. Kaya ini-invite natin lahat ng mga nanonood ngayon, nakikinig, punta po kayo sa SM para free po yan walang bayad. Walang bayad. Free para malaman nyo lahat ang recruitment and training process ng PNP. Hindi lang PNP, lahat ng member ng technical working group ng NCPW. Ayan. Sa tansya mo, ilang trainees po? Yan, PEMS, Ryan? Mga, siguro, marami, hindi pa natin alam kung ilang... Okay, kahapon tumawag ako sa RRSU to confirm kasi sabi ko nga, ang RRSU kasi hindi miyembro ng TW ng itong ating NCWP na wala pang binibigay na initial quota kung ilan ang ibibigay dito sa Region 5. Mag-abang lang po sila, manood lang, magtingin lang po sila sa ating FB page, then sa page ng RRSU para ma-check nila kung kailangan nila mag-submit na ng folder sa Camp Ola. As of now, wala pang binibigay. Pero magkakaroon ngayong taong 2025. Wow, Okay. ayan. Siguro marami dahil
marami naman ang magagraduate na naman ngayon, di ba? Yes, ma'am. Kasama na naman yung mga dating walang trabaho. Yes, Tapos madadagdag. may mag-graduate naman. Marami naman kayong, anong tawag dyan? Karibal. So, dito naman sa new policies para sa training center, for info of all concerns, ano po ang may nagbago ba na polisiya? Okay, so far wala naman binago yung training center. Pagdating, sinusunod lang kasi namin yung training guide. Okay, yan ang libro ng ating mga police trainee. Hindi lang police trainee, yung ating mga staff na dapat masunod natin yung training guide. Isa doon sa training guide yung conduct yung mga offenses. Dapat alam nila yung mga class 1 offense, class 2, and class 3. Like for example, yung class 1 offense, yung violation ng honor code. Dapat alam nila yon, yung lying, cheating, stealing, and tolerating. Dapat alam nila yan. Yan ang mga pulisiya na dapat na masunod natin pag nag-undergo training yung ating mga kapulisan. Hindi lang sa ating mga bagong pulis, kundi doon sa mga regular pulis na nasa loob ng training center. Ayan. Yung mga pulis na nasa opisina, di ba pinapalabas yun doon mag-work sa field? Kailan ba yung nagsimula? At saka marami pa bang nasa loob ng opisina? Okay, yung stat ng ating kapulisan, 20% niya nasa opisina, ang 80% niya nasa ground. Like for example, sa amin, kami ay member ng Regional Support Unit dahil yung mga line office line unit natin, yung PRO5, kami ay Regional Support Unit, pero kami po ay tumutulong din sa ginagawa ng mga kapulisan. Although nasa training center kami, sabi nga ng aking partner, pag umaga, isa sa mga nagkasama, nagpatroller kasama doon sa patrol ng from 6 a.m. to 8 a.m. May 2 hours na nagpe-perform sila, nagkandak sila ng roving, visibility sa Daraga. And the afternoon, from 4 o'clock to 7 p.m. Yan ang daily yan, ma'am, from Monday to Sunday. Sa pagrorota nyo, Ma'am Esti, marami bang mga anong tawag dyan? May magnanakaw, may mga shoplifter. Marami na ba kayong nahuli? Ganyan? So far po, napakaganda ng record. Wala pa naman po during ng roving namin. Siguro pag nakikita may mga magaganda, gwapong pulis, tumatakbo na agad yung kriminal. Pero so far po, sa reality po, wala pa naman po tayo dyan na during roving po, wala pa naman po kaming na-encounter na ganyan, mga magnanakaw or krimen. Pero po, ang atin po kasing Daraga Police Station, sila po ay kaakibat natin during crime prevention. So, kami po ay kasangkapan lamang po at kami po ay dagdag po sa police visibility po natin. So, in case na mayroon pong mga ireresponde at kami po ang malapit doon sa area, so kami po, yun po yung purpose ng ating radio, na kung sakaling mayroon na incident na mangyari, sabihin natin traffic accident, tatawag po sila, magre-radio sila. So, mas mapapadali po yung ating pagresponde doon sa incident na nangyari. So, yan po. Wala pa naman po, ma'am. Hoping wala po. At mga... Sana magiging zero. Yes po. Peaceful ang ating Daragang... Ano ba yan? Municipality. So, meron ba kayong data na bumaba ang mga crimes dito sa sa province of Albay? So para sa mga nagdaan na ating commanders, sinasabi na hindi ang statistic or kayan volume, talagang pababa talaga yung crime rate, hindi talaga yung pataas. Kung makikita natin yung mga nire-report ng ating PIO ng Police Regional Office 5, talagang pababa yung makikita natin sa page ng PNP Kasurog. Makikita natin pababa yung rate ng ating crime. Talagang good news. Sana ang magbaba pa hanggang konti na lang. Yes, ma'am. Hindi naman natin yan agad-agad, di ba? Okay.
Yes, ma'am, kasi nape-prevent natin doon sa programa ng ating GPNP yung police visibility. Makikita natin nakalatag yung mga kapulisan. Kaya kung ikaw ay dumaan dyan sa highway, makikita natin kung ilang meters lang may police, di ba? Yes. From 50 to 100 meters, andyan yung ating kapulisan. Kaya kung pag tumawag ng 911, sabi nga talagang yung 3 to 5 minutes response talagang nararating ng ating kapulisan. Sana tuloy-tuloy po yan, PEMS Ryan. So, wala na po akong ibang katanungan. Kung meron ka pa pong gustong ipaabot sa ating pakinig, please go ahead po. Baka meron ka pang nakalimutan. Sige. Go. Sa atin pong mga tagapanood, nais lang po namin kayong paalalahanan yung atin mga tips na sinasabi nga para maiwasan po natin yung krimen po. So, wag po natin bigyan ng opportunity yung atin pong mga kriminal na example po, yung atin pong mga bahay. Lagi po nating siguraduhin na yan po ay secured at kapag tayo po ay nasa labas, kailangan tayo maging aware sa ating mga dala-dala kagaya ng cellphone, yung ating mga bag at maging observant po tayo sa ating paligid kung sino po yung mga tao na napapansin natin medyo alam nating kakaiba, itawag pero hindi po depende po, wag tayo magbase sa itsura, baka sabihin judgmental kayo, naka-jacket lang ngayon, ganun. Wag po ganun. And especially po dahil recent po marami pong sa ating cellphone, halos lahat po tayo ay nakatutok sa ating cellphones. So ito ay part din po lalo na sa ating mga kabataan at yung mga baguhan pa lang sa paggamit ng cellphone. Huwag po tayo basta-basta magkiklik ng kahit na anong mga links dahil pwede po yun ay mag-lead sa scamming and pwede pong makuha yung ating identity and maging aware po tayo sa mga nilalabas nating informations, lalo na po sa ating Facebook. So, nais po naming paalalahanan lang po para po yan sa lahat na may social media and sa may mga Facebook po. And nais po naming magpasalamat dahil kami po ay naimbitahan ninyo dito sa inyong programa. So yung mga future nating law enforcers at mga police officers, kami po ay nag-aantay sa RTC 5. Huwag nyo na pong antayin bukas o sa kinabukasan bago kayo mag-take ng exam para magkaroon kayo ng eligibility. Habang may pagkakataon po, gawin nyo na po ngayon at ang opportunity po sa PNP ay napakaganda at ang inyong future po ay siguradong maganda po. So yan lamang po ang aking ma-share bago po matapos ang ating program. Yan, thank you very much Police Patrolwoman S. Luis Alday, ang Assistant Chief PIO. At siyempre sa ating PEMS Ryan, ayan, wala naman talagang papang pag-uusapan. Kung may nakalimutan ka pa po, let's go. Okay, before ako mag-message sa aking pangwakas, announcement lang po sa ating mga regular police na yung gustong mag-undergo ng senior leadership course. Leadership course na magkakaroon kami ng opening this coming October. Kaya yung mga police na magpapapromote, yung may mga ranggong Police Master Sergeant, Police Senior Master Sergeant, Police Chief Master Sergeant. May quota kami ng 135. Yung mga pulis na nakikinig dyan, punta na po kayo sa R8 para at least makapag-comply ng mga requirements. Okay, sa ating mga nag-aantay na maging pulis, okay, mag-abang lang po sa page ng ating RTC Oragon and RRSSU para makita nila. Then mag-prepare na sila, ipaghandaan nila ang pagiging pulis kasi hindi basta-basta ang pagpapasok sa pulis kung hindi physically prepare and mentally prepare. Yes, dapat wag kang mag-surrender. No retreat, no surrender. Ayan. Okay po, ma'am. Sa ngalan po ng aming chief, si Police Colonel Richard M. Aquitania, kami po ay nagpapasalamat at na-invite ulit kami dito. Siguro sa susunod dito sa PCR month next year. Next year ulit. Next year kasi sa isang taon, 2 beses kami nag-guest dito. Yes po. Pero kahit walang PCR month, itong National Crime Prevention, anytime po, bukas kami Monday to Friday, 11 to 12 po. Pwede po kami mag-visit dito lalo pag may mga upcoming activities para at least ma-disseminate and ma-inform yung ating mga kababayan. Okay, yan. Maraming salamat.
FEMS Bayan Generesas. Oras po natin. 8 minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga. Magbabalik po ang programang Ugnayan sa Bicol. Makalipas lang ang ilang paalala. Kaya naman ang gamit mo ang pribadong sasakyan o pampublikong transportasyon o kahit mas gusto mong maglakad patungo sa iyong destinasyon. Lahat tayo ay may mahalagang ginagampanan para gawing ligtas ang ating mga kalsada. Narito ang ilang paalala para sa ating lahat na gumagamit na kalsada. Una, sundin ang pinakasimpleng alituntunin. Dumistansya ng 1 metro sa mga nakapaligid sa iyo. Huwag unahan ng tao, siklista at sasakyan. Obserbahan ang kilos ng mga siklista at mga taong naglalakad sa kalsada. Tignan kung saan nakabaling ang kanilang ulo. Sila kaya ay liliko. Tumingin sa mga hadlang na kanilang iniiwasan. Ito rin ang magsisilbing palatandaan mo kung kinakailangan mong huminto o lumiko. Kung may papalapit na siklista at binabalak mong lumipat ng linya o tumawid sa isang kanto, bigyang prioridad ng siklista. Huwag sakupin ng bike lanes. Ito rin ang dapat sundin ng mga siklista. Kailangan nilang bagalan ang kanilang takbo at bigyan daan ang mga naglalakad sa kalsada. Pero tandaan, minsan may mga hindi inaasang galaw o gawain ng mga bata at mga alagang hayop sa kalsada. Dapat laging handa para maiwasan sila. Laging kaliwang daan ang gamitin para mag-overtake. At syempre, huwag magmamaneho kapag nakainom o nasa impluensya ng droga. Iwasan ding magmaneho kapag sobrang pagod o inaantok. Kapag may traffic, pihadong may tensyon, maging mahinahon. Laging mag-ingat sa daan. Ang mga aksidente na minsan umaabot pa sa pagkamatay ay madalas dahil sa bilis ng takbo ng sasakyan. Subukang intindihin ang kalagayan ng bawat gumagamit ng kalsada at tumulong sa pagtataguyod ng mabuting asal sa daan. Magkakaiba man ang ating pupuntahan, lahat tayo gusto lamang makarating sa ating paroroonan. Tandaan, hindi lang sa iyo ang daan. Hati-hati tayo sa daan para ang biyahe dire-diretso lang. Nakatanggap ka ba ng mga text na naglalaman ng inyong pangalan, nag-aalok ng trabaho, pera, online gambling o pabuya? Mag-ingat dahil ito ay isang text scam. Walang pinipiling edad, estado sa buhay at kasarian ang maaring mabiktima ng text scam. Ito ang mga hakbang na maaring mong gawin kung nakatanggap ka ng ganitong klaseng mensahe. Una sa lahat, kilalanin kung ano ang sinasabi sa text message. Ang text scam ay nagmumula sa hindi kilalang numero, na nag-aalok ng trabaho, o nangangako ng pera, pabuya, mga diskwento, o naglalaman ng nakiklik na web link. Pangalawa, kapag pinaghihinalaan mo ang mensahe bilang isang text scam, huwag pansinin ito, sa pamamagitan ng hindi pag-reply at pagtugon sa mensahe. Huwag din pindutin ang web link na kalakip nito, kung mayroon man. Pangatlo, kumuha ng screenshot ng text scam message na kasama ang numero ng nagpadala, at mag-report sa NTC. At ang huli, kapag nai-report na sa NTC, e-block kaagad ang numero, at tanggalin ang text scam message. Ito ang mga hakbang kung paano i-report ang text scam sa NTC. Pwedeng ipadala sa email na contratextscam@ntc.gov.ph na naglalaman ng inyong complete name, address, email, contact number at inirereklamong numero. Kalakip nito ang screenshot ng text message, at government-issued ID. Pwede din pumunta sa NTC website na ntc.gov.ph o kaya sa ntc5.ntc.gov.ph, at gawin ang mga sumusunod. Hanapin ang text scam complaints na nasa main page at pindutin ito. Kunan ang mga detalye na hinihingi ng complaint form, at pindutin ang submit button. Huwag mag-alala dahil ang mga personal na impormasyon na iyong ilalagay ay protektado ng Data Privacy Act of 2012. Para sa mga karagdagan tanong, maaring tumawag sa National Telecommunications Commission Consumer Welfare and Protection Division hotline. O kaya naman sa NTC Region 5, Consumer Welfare and Protection Unit, hotline na nakikita sa screen. Sama-sama tayong magtulungan at
hypertension. Ang hypertension ay isang kondisyon Kasama siya yan. Kahit saan sa ating Wow Smile FM and AM station. Ang 92.9 MHz Wow Smile Radio Pilar Sorsogon, 99.9 MHz Wow Smile Radio FM Sorsogon City at 95.3 MHz Wow Smile Radio FM Bulan Sorsogon. Nakatutok po ang ating mga tagapakinig dyan po sa kanilang mga pihitan ng radyo. Dumako naman tayo sa ating second 30 minutes ng ating talakayan sa ugnayan sa from PIDEA, Attorney Jacqueline L. D. Guzman, ang Regional Director ng Philippine Drug Enforcement. Magandang umaga po, Attorney Jacqueline Guzman. Welcome po sa talakayan sa ugnayan. Bati po muna kayo sa ating Go ahead po. Marhay na aldaw po sa Indogabos. Pasensya na, diit pa lang ang alam nating Bicol words. Pero magandang umaga po sa ating lahat. Okay lang, ma'am. Attorney, kahit ang Tagalog and Bicol, okay na po yan. Okay, simulan na natin, attorney, ang ating question and answer. Ano po ba ang mga pangunahing mandato ng ating tanggapan? Please go ahead po. Opo, ang Philippine Drug Enforcement Agency po, ang PIDEA, ay pinuo sa pamamagitan ng Republic Act 9165 bilang lead agency sa ating National Anti-Drug Campaign. Kami po ang lead enforcer sa kahit anong bagay na may kinalaman sa illegal na droga. So meron po tayong functions ng law enforcement, functions related to community involvement, and functions related to regulatory services ng legal na mga drugs at controlled precursors and essential chemicals. So, sino-sino po ang ating mga kliyente at pinaglilingkuran? Opo, pinaglilingkuran po natin ang buong sambayanan. Dahil yun nga po, meron tayong community involvement and law enforcement functions. So, nagsasagawa po tayo ng mga anti-illegal drug operations. Pero nagsasagawa din po tayo ng mga information dissemination and public information campaigns para yung ating mga kabataan at yung ating ibang mga kasama at mamamayan ay matuto kung paano umiwas sa illegal na droga at matuto na kung maligaw man sila ng landas ay ano yung mga pwede nilang gawin at saan sila pwedeng mga pumunta para manghingi ng tulong. Kliyente din po natin ang mga hospitals, nurses, medical professionals, doctors, kasi we issue permits and licenses for the legitimate use of some dangerous drugs na pang-treat natin for pain alleviation and controlled precursors and essential chemicals. So may mga kliyente din po tayong industries. So marami pala, attorney. Ano po ang ating contribution sa larangan ng criminal justice sa bansa? Opo, dahil nga ang main function natin ay law enforcement. Part tayo ng law enforcement arm of the criminal justice system. Pero syempre, lahat ng problema, lalo na pag may kinalaman po ang droga, Ma'am Erlinda, hindi naman pwedeng kami lang, hindi pwedeng law enforcement lang. So we're also very actively participating and engaging our communities to be able to help us. Meron din tayong tinatawag na barangay drug clearing program kung saan katuwang natin, hindi lang ang PIDEA, kundi ang PNP, DOH, DILG, ang ating mga barangay captains and barangay peace officers
ang ating mga local chief executives, ang ating mga guro at estudyante, ang ating religious sector, pati ang ating civil society organizations para tulungan kami. Ano naman po ang ating partisipasyon sa pagdiriwang ng Crime Prevention Week? Oo nga po, kung naalala po natin, itong Monday, meron tayong launch dito sa Camp Ola, together with PNP and NAPOLCOM ng National Crime Prevention Week. So, nandun po ang ating mga tao, at dahil may mga provincial offices naman din po tayo sa lahat ng probinsya dito sa Bicolandia, ay patuloy naman din po yung ating mga engagements and lectures sa ating mga estudyante at sa ating mga iba't ibang sektor ng lipunan, kung paano kami matutulungan para supuin ang illegal na droga at kung paano natin matutulungan ang ating mga kabataan para huwag nang maligaw ng landas. Yes po. Ang 31st National Crime Prevention Week pala ito, Attorney, September 1 to 8. Ano po ang tema nito, Attorney? Ito bang pinalakas na pamahalaang lokal para sa ligtas na pamayanan? Opo. Pinalakas na pamahalaang lokal para sa ligtas na pamayanan. Kaya nga po yung isa sa main activities and main functions talaga ni PIDEA na tinututukan natin ay yung pag-asiste at pagbigay ng tulong sa ating local chief executives, specifically the barangay officers, kung paano madeklara na drug cleared ang kanilang mga lugar. So bukas, Attorney, meron tayong activity yung tungkol po sa one-stop shop or culminating activity po. Opo, nandyan po ang ating mga tauhan. Ano po ang... Pasensya na kasi nagkataon din na ISO audit namin ngayon. So ako ay nakatutok sa aming management actions, pero nagpa-participate po. We make sure that our personnel are participating, our other officers are participating in all the activities during this. Yes po, sa SM Legazpi po ito, 10 a.m. Bukas na po ang SM Legazpi. So kita-kita po tayo doon. Pero paano naman natin natutulungan ang komunidad upang malabanan ang sanhi ng kriminalidad sa lipunan? Opo, napakagandang tanong po niyan. Kasi alam niyo po, ang laban sa illegal na droga ay hindi pwedeng laban lamang ng gobyerno. Yes. Ang laban sa illegal na droga ay laban nating lahat. Kailangan po namin ng partisipasyon ng lahat ng mga magulang, ng lahat ng mga estudyante, ng mga teachers, ng lahat ng civil society. Kasi alam niyo po, pag tinitingnan natin ang drugs, mayaman o mahirap na bansa, may effect. Mayaman o mahirap na pamilya, may effect. Yes. Napakalawak nung kanyang nasasakupan, napakalawak nung effect niya sa criminality. Kasi minsan nakakagawa ng hindi maganda sa mismong mga dapat mahal nila sa buhay dahil sa drugs. Kaya po, yun nga, hindi pwedeng PIDEA lang. Kailangan yung buong komunidad, magkakasama tayong lahat. Yes. Na lahat tayong paninindigan against drugs. Isang team po tayo dapat. Opo. Totoo po yan. Isang team tayo lahat. So, sa inyo pong mga ipinapatupad na mga kasanayan sa larangang ito, paano ba dapat makatulong ang komunidad upang mapigilan ang isang krimen o nagbabantang krimen upang hindi ito mangyari? Opo, ang sinasabi po namin lagi, yung tingin ng iba na gumagalaw ng may kinalaman sa illegal na droga, negosyo ito eh. So kung walang gustong pumili, walang gustong gumamit, ay baka malugi yung negosyo nila. So kung tayo lahat ay magsasama-sama at sasabihin nating ayaw natin sa droga, at malinaw na ayaw natin sa droga, napakalaking bagay po at napakalaking tulong ang magagawa agad sa law enforcement. Napakalaking prevention, di ba? Sabi natin lagi, prevention is always better than cure. Kung bata pa lang, alam na niya na hindi ko dapat subukan yung droga. Kung mismong sa pamilya niya, naririnig niya na wag na subukan yan, makakasira lang ng kinabukasan. O mismong barkada niya, nagsasabi na
Wag, bawal, mapapahamak tayo dyan. Napakalaking bagay na po. Maliliit na unti-unti, pero pag nagsama-sama yon, pare-pareho tayong mananalo. Correct ka po dyan, attorney. Kung magsisimula ka po sa pagkabata na nalulung ka na dyan, pero meron namang cure dyan, attorney? Opo, may mga natutulungan naman po tayo. Yun din po ang gusto nating ipaalam sa mga nakikinig ngayon na kung gusto nyong magbago, willing naman pong tumulong ang gobyerno, willing tumulong ang inyong barangay, willing tumulong ang inyong PIDEA. Tutulungan namin kayo para matulungan kayong magbago kung gusto nyong magbago. Kung medyo naligaw kayo ng saglit. Ang sabi baga, may kasabihan na pag ikaw ay nadapa, babangon at babangon ka po ulit, di ba? Oo, tama po yan. Kaya pang bumangon, pero dapat tulong-tulong. Tulong-tulong para makabangon. Pag hindi makabangon ang isang paa, kargahin ang isang paa para makabangon, di ba? Opo, tama. Sa panahon po ngayon, ano ang inyong maipapayo sa lahat upang makatulong sa pagsugpo o pagpigil sa isang krimen upang hindi ito mangyari? Yun nga po, prevention is always better than cure. Pero kung meron po silang alam, ang ating mga kababayan na nangyayaring krimen o may mga gusto silang isumbong, bukas din po ang tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Meron naman kaming active Facebook page. Opo. At maraming paraan para ipaalam sa amin. Pupuntahan namin para i-validate at tingnan natin kung ano magagawa nating law enforcement action. Importante po, unang-una yung preventive education, pero importante din na magbigay sila ng tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon para mas maganda ang galaw ng ating law enforcement. Meron po ba kayong hotline para dyan? Opo, ang atin pong ginagamit na hotline na pwede nilang i-message ay 0939-119-7531. Okay. Again, 0939-119-7531. Pero pwede rin po silang mag-email sa pidearo5@gmail.com or tingnan ang ating social media pages. Kasi karamihan po social media na ngayon eh. Meron po tayong Facebook page na PIDEA Bicol. Opo. So ano po ang ating mga ways forward sa ating tanggapan? Opo, marami po tayong ginagawa ngayon. Tulad nga po nung siguro 2-3 weeks ago, nagkaroon tayo ng pagtitipon sa mga educators. Gusto nating i-engage ang ating state colleges and universities para maging katuwang natin sa preventive information campaign laban sa illegal na droga. Ngayon din po, ini-engage natin ang ating mga fisher folk para magbigay din ng impormasyon kung may nangyayari ba sa ating mga karagatan. At sa law enforcement action naman po, pinapatibay at pinapatatag natin yung ating mga entry and exit points. Napaka-crucial po kasi ng location nitong ating lugar ng Bicol pagdating sa palitan ng tao, trade at iba pang mga bagay from Luzon to Visayas, Mindanao and vice versa. So, binabantayan po natin yan ng mas maigay ang ating mga pantalan at ang ating mga paliparan. Okay, wala na po akong ibang katanungan, ma'am. Take home message po para sa ating tagapakinig. Please go ahead po. Opo, sa mga nakikinig po sa ating programa, again, maraming salamat, Ms. Erlinda. Alam niyo po, tulad ng nabanggit ko na kanina, lahat po tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad para mapagtagumpayan itong laban sa illegal na droga. Kasi statistics would still say na 70 to 80% ng ating mga nakakulong sa kulungan ay drug-related. 70 to 80% ng ating mga kaso sa korte ay drug-related. So kung masosolve po natin ng tulong-tulong itong problema sa drugs, napakalaking susunod na mga bagay na masosolve natin. At yun nga po, hindi pwedeng kami lang kasi yung pagkaligaw sa illegal na droga nakakasira ng kinabukasan ng ating mga kabataan. Kaya tulong-tulong po tayo at sama-sama na protektahan yung kinabukasan ng ating bansa, ng Bicolandia, ng ating mga kabataan dito sa Bicolandia. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng pagsabi ng no sa illegal drugs at sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa amin. At patuloy na paninindigan na yung ating immediate circle, sarili natin, pamilya natin, at mga kaibigan natin ay hindi malululong sa illegal na droga. Salamat po, Ma'am Erlinda. Ayan po. Maraming
Salamat Attorney Jacqueline L. De Guzman, ang Regional Director ng PIDEA Bicol. Hanggang sa muli ma'am, thank you very much. Dumako na po tayo sa ating balitang Malacanang. Ugnayan sa Bicol. Balitang Malacanang. Para naman sa mga headlines ang ating mga balita ngayong araw. September 4, 2025, araw ng Webes. Ito po ang iyong lingkod bayang Linda Enaje. Kasama ko sa technical side, Danny Carrizo at Cassia Yago. 6.793 trilyong pisong 2026 national budget isusoli ng Kamara sa DBM. Bilang na aksidente sa motorsiklo tumaas. Edad para sa Presidente, Senador Hirit ibaba sa 35. Samantala, yate chopper ng iba pang flood contractors target ng Bureau of Customs. At Alex Ayala mainit sa Guadalajara Open. Dumako na po tayo sa ating detalye ng mga balita. Inirekomenda na kahapon ng ilang mga leader ng Kamara kay Speaker Ferdinand Romualdez na ibalik ang panukalang 6.793 trilyong pesos national budget sa DBM kaugnay ng anomalya sa formulasyon sa alokasyon ng mga ahensya. Sa biglaang press briefing, sinabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nagpagdesisyonan nilang ibalik ang panukalang pondo sa DBM upang i-review at isaayos muna ito. Tinukoy ng mga mambabatas na nadiskubre nila ang ilang seryoso at paulit-ulit na anomalya sa preparasyon ng 2026 National Expenditure Program, partikular na ang DPWH, DILG, PNP at Department of Agriculture. Ang hakbang ay matapos masilip ng mga mambabatas ang panukalang pondo ng DPWH na nasa 881.3 billion pesos na may maraming items sa 2026 NEP na sa kabila na tapos na ang proyekto ay muli pang nilalagyan ng budget. Kabilang sa nasilip ang magkatulad na bilyong halaga ng pondo sa mga proyekto ng DPWH sa copy-paste ang inalalagay na alokasyon, doble-doble ang pondo sa mga natapos na proyekto, oversized na lump sum at iba pa. Ang mga insertion sa pondo ay nanggagaling umano mismo sa ahensya, pero ang mga kongresista ang nagsisi dahil dumadaan ito sa deliberasyon sa Kamara. Samantala, inihayag na PNP Highway Patrol Group at Metropolitan Manila Development Authority na tumaas ang bilang ng mga nasawi dahil sa aksidente sa motorsiklo. Nasa 36% sa road crashes ay sangkot ang motorsiklo noong 2023 na mas mataas ito sa 29% noong 2017. Sa Metro Manila, 76% ang fatal collision noong nakarang taon ay dahil sa motorsiklo. Ayon sa DOH, 2 katao ang average ang bilang ng mga namamatay kada araw dahil sa motorsiklo. Sa iba pang mga balita, itinulak ng Yangan sa Kamara ang Resolution of Both Houses number 2 na naglalayong amyendahan ang 1987 Constitution para mabigyan ng pagkakataon ang henerasyon ng mga batang leader na sumabak sa national election. Nakasaad sa RBH number 2 na magsasagawa ng Constitutional Convention or CONCON na naglalayong ibaba sa 35 to 40 years old minimum age para sa kakandidatong Pangulo at Vice President at 30 to 35 years old naman sa Senator sa 2028 national election. Sa henerasyon ng mga bagong leader, isa si Pasig Mayor Vico Soto sa mga popular na pasok sa naging kategorya. Ang nasabing panukala inihain ni Deputy Speaker Paulo Ortega V at J. Kong Hoon at Deputy Majority Leaders Ernix Dionisio Jr. ng Manila, Sial Alonso Adchong ng Lanao del Sur, Rods Gutierrez of One Rider Party List, Eduardo Rama at House Committee on Public Information, Chairman Lauren Zuan ng Cagayan de Oro City na mga tinaguriang Young Guns. Samantala, sisiyasatin na rin ng Bureau of Customs ang mga ari-arian ng iba pang
kontratista ng mga flood control projects. Ito ang tiniyak ng Bureau of Customs matapos sa isyuhan ng search warrant ang 12 luxury cars ng mag-asawang kontratista na sina Sarah at Curly Discaya upang ma-check kung nakapagbayad ang mga ito ng tamang duties at taxes. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, maging ang mga ari-ari ng iba pang contractors na posibleng sangkot rin sa anomaly ay bubusisiin nila. Maari lang kabilang dito ang mga pribadong yate, helicopter at iba pa. Samantala, dumako naman tayo sa ating news roundup. Ugnayan sa Bicol, PIA Provincial News. Sa unang bugso ng ating mga balita, nasa kabilang linya ang ating kasamahan na si Mavic Aringo. Magandang umaga, Mavic. Please go ahead. Bilang bahagi ng patuloy na pagtulong sa mga mangingisda mula sa marginalized sector, matagumpay na isinagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special Area for Agriculture Development Program, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ang serye ng Marketing Assistance and Enterprise Development o MAED training workshops and rollouts noong Hulyo hanggang Agosto taong kasalukuyan. Mahigit 120 miyembro mula sa 4 na Fisher Folk Association sa Sorsogon ang nakinabang sa naturang pagsasanay na nagbigay diin sa mahahalagang kaalaman tulad ng financial literacy, bookkeeping, basic accounting, pricing and costing, entrepreneurial mindsetting at product packaging and labeling. Ayon sa pamunuan ng VFAR, ang mga kasanayang ito ay susi upang mapatatag ang pagpapatakbo ng kanilang kabuhayan at mapalawak ang kanilang sakop sa pamilihan. Higit pa sa pagbibigay ng mga kagamitan at ayuda, layunin ng SAAD na bigyan ng sapat na kakayahan ng mga mangingisda upang mahusay nilang pamahalaan ang kanilang operasyon at makabuo ng epektibong estratehiya sa marketing. Sa pamamagitan nito, bibigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng pangmatagalang pinagkukunan ng kita, makalikha ng trabaho at higit na makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya sa kanayunan. Ipinahayag ng mga lokal na stakeholder na ang MAED rollout ay nagsisilbing tulay mula sa pagtanggap ng ayuda tungo sa aktwal na pakikipagsabayan sa merkado. Ayon naman sa mga kalahok, malaking ambag ang pagsasanay sa pagpapabuti ng kanilang kasanayan sa pamamahala ng pondo, pagmamarket ng produkto at pagpapatatag ng kanilang samahan na nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mas matatag at mas progresibong komunidad ng mga mangingisda sa Sorsogon. Samantala, sa karagdagan na pangbalita, matagumpay na isinagawa ng Department of Trade and Industry Sorsogon ang Provincial Review and Assessment ng 2023-2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index o CMCI performance noong August 20, 2025 sa NGC Function Hall, Sorsogon City. Dumalo rin ang mga kinatawan mula sa iba't ibang LGU, Business Permits and Licensing Officers at miyembro ng CMCI Technical Working Group upang suriin ang naging ranggo ng mga LGU at pag-usapan ng mga estratehiya para higit pang mapaunlad ang competitive capacity ng lalawigan. Ang CMCI ay nagsisilbing diagnostic tool na sumusukat sa pagganap ng mga LGU batay sa 5 haligi: economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency at innovation. Mahalaga itong batayan sa pagpaplano ng lokal na kaunlaran ng promosyon ng pamumuhunan at paggawa ng polisiya. Ayon kay Provincial Director Malu Pancho ng DTI Sorsogon, ang CMCI ay hindi lamang tungkol sa pag-angat ng ranggo kundi higit sa lahat ay sa paglikha ng mas maraming oportunidad at mas mahusay na serbisyo para sa mga mamamayan. Binigyang diin din niya na ito ay isang kolektibong pagsisikap ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad. Sa nakaraang mga taon, nakamit ng ilang LGU ng Sorsogon ang pambansang pagkilala. Matatanda ang taong 2024 ang Barcelona Sorsogon ay nakapagtala ng mga parangal kabilang ang top 3 sa innovation pillar o 5th to 6th class municipalities, top 9 sa infrastructure pillar, top 8 sa government efficiency pillar at top 9 sa economic dynamism pillar.
Samantala, ang Gubat Sorsogon ay pinarangalan bilang top 3 most improved sa hanay na first to second class municipalities. Noong 2023 naman, kabilang ang Sorsogon City sa top 10 most improved component cities sa buong bansa, habang kapwa naman nagpakita ng matibay na performance ang Pilar at Barcelona. Ipinahayag ng Provincial Government of Sorsogon sa pangunguna ni Governor Edwina Buboy Hamor sa pamamagitan ng Local Economic and Development Investment Promotion Office na kanilang buong suportado ang CMCIA program alinsunod sa pangkalahatang agenda ng lalawigan para sa inklusibong pag-unlad. Samantala, kinilala rin ng Sorsogon Association of BPLO sa pamumuno ni Rodel E. Ferreras ang malaking ambag ng DTI Sorsogon sa pagtutulungan na para higit pang mapadali ang proseso ng negosyo at mapaigting ang ease of doing business sa lalawigan. Muling tiniyak ng DTI Sorsogon katuwang iba pang sektor ang kanilang dedikasyon sa pagsusulong ng competitiveness o pagsuporta sa MSMEs at pagpapatibay ng lokal na ekonomiya tungo sa mas progresibong Sorsogon. Mavic Aringo ng PIA Sorsogon nag-uulat para sa ugnayan na sa Bicol. Na mag-aaral sa pamagitan ng aktibidad na ito, mas pinalawak pa ang kamalayan ng mga kabataang Pilipino patungkol sa usapin sa West Philippine Sea sa pamagitan ng pinagsanib buwersang tungkulin ng Philippine Information Agency at ng Philippine Coast Guard. Pinangunahan ng PCG Commodore J. Tariela ang paksang Philippine Sovereign Rights and Maritime Security sa West Philippine Sea. Nagbahagi din si Deputy Regional Head Annalisa Makatangay ng talakayan sa pagsugpo ng fake news sa social media at ng media information literacy. At idaraos din ang parehong West Philippine Sea sa Camarines Sur Polytechnic Colleges sa bayan ng Nabua. Ang balitang ito ay kinalap ni kasamang Karen Bernadas ng PIA Camarines Sur. At yan po, ang kalipunan ng ating mga balita, Balitang Malacanang, Balitang Pandaigdig, at Provincial Information Center Local News. Lumako na po tayo sa ating ulat panahon. Ugnayan sa Bicol. Ulat panahon. Ulat panahon po para sa ating public weather forecast issued at 5 a.m. September 4, 2025. Ngayong araw ng Huwebes, nasa linya na po ang ating DOST Pag-asa Weather Specialist, Dominguez. Magandang umaga, ma'am. Please go ahead. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, September 4, 2025. Wala na tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon po, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa may buong Luzon, pati na rin dito sa western section ng Visayas. Sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas at kabuuan ng Mindanao, localized thunderstorm ang inaasahan natin na magdadala ng mga panandaliang buhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region ay makakaranas po sila ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po dulot ito ng habagat. Para naman dito sa may Central Luzon, particularly dito sa may Zambales sa Bataan, mataas po ang tsansa po ng mga pag-ulan sa kanila, mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Dito naman po sa atin sa Metro Manila, inaasahan natin ngayong araw makulimlim
na panahon ang mararanasan natin. At hindi rin naman po tayo makakaranas ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan, pero asahan din po natin may mga isolated tayong mga pag-ulan, pero mataas ang tsansa ng mga pagbuhos ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Dulot pa rin naman ito ng habagat. Ngayon po, habagat season pa rin po, so inaasahan pa rin po natin may mga pag-ulan pa rin po tayo na itatala, lalo na sa madaling araw. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan kahit southwest monsoon po ang umiiral po sa kanila. Pero asahan din po natin mataas ang tsansa ng mga pagbuhos ng ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, Tuguegarao at Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius, Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 23 degrees Celsius at Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan. Pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin magdala ng payong, pananggalan sa init at pati na rin sa mga pag-ulan. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. For Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. For Cebu, asahan natin ng 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Davao, 24 to 32 degrees Celsius. At Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:44 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:06 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Nina kay PEMS Ryan Pillanaresas, ang Despo Chief of PIO Police Regional Training Center 5, at kay Patrolwoman Esty Luis G. Alday, Assistant Chief PIO. At siyempre kasama din si Patrolman Benjamin Costudio, ang Training PNCO. At dito naman po sa ating kasamahan from PIDEA, Attorney Jacqueline L. De Guzman, Regional Director, PIDEA 5, Philippine Drug Enforcement Agency, Bicol. Maraming salamat po sa ating katalakayan ngayong araw. At maraming salamat po sa patuloy na pagsasaere ng aming programang Ugnayan sa Bicol. Ang 92.9 MHz Wow Smile Radio Pilar Sorsogon, 99.9 MHz Wow Smile Radio FM Bulan Sorsogon, at 95.3 MHz Wow Smile Radio FM Bulan Sorsogon. Sa ating mga FB pages, maraming salamat po sa ating mga Provincial Information Centers reporters at sa ating mga ICMs, ating mga GICs. At maraming salamat din po sa ating Regional Head Ramil A. Marianito para sa patuloy na pag-aagapay sa PIA Regional Office Number 5. Technical side, maraming salamat Danny Carizo at Kesha Yago. Ito po ang inyong lingkod bayang Linda Enahe, nagsasabing maraming salamat, happy lunchtime, God bless us all, and hasta la vista, baby! Ugnayan sa Bicol. Inyong napakinggan ang isa na namang edisyon ng Ugnayan sa Bicol. Hatid sa atin ng Philippine Information Agency, Regional Office Number 5. Hanggang sa muli, maraming salamat.